아, 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 60장 20절로 22절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 60, verse 20 hanggang 22. Pastor Grace, would you read? Babasahin ko po, ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan. Kanilang aangkinin ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan, at ang pinakakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. 아멘. Amen. 살아있는 삶 오늘의 응답을 여러분이 누리면 이런 응답이 오게 되어 있습니다. At kapag na-enjoy talaga natin yung mga buhay na sagot galing sa 3 days, ganitong sagot din yung binasa natin, yung darating sa atin. 우리가 지금 안 되고 어려웠던 것은 실은 하나님 때문이 아니라 나 때문이었어요. Yung mga bagay na inaasahan nating mangyari at hindi nangyayari, hindi yun dahil sa Diyos, kundi dahil sa atin. 여러분이 내가 나의 주인 노릇하면 절대로 안 되게 돼 있습니다. Pag tayo yung Panginoon ng buhay natin, wala talaga maganda mangyayari. 왜냐 본래 사람은 하나님의 형상이에요. Dahil ang original na tao ay larawan ng Diyos. 하나님의 형상에 관해서 이 첫 번 메시지에 자세히 말씀을 드렸습니다. But binanggit ko na to sa inyo kanina sa first message natin. 하나님의 형상은 하나님의 성전과 같다고 그랬어요. Na ang larawan ng Diyos, ang nilalang na yon ay katulad ng templo. 하나님이 우리를 흙으로 지으셨습니다. Ginawa tayo ng Diyos mula sa alabok. 그래서 우리 몸은 흙과 성분이 똑같습니다. Kaya nga ganun din yung yari ng ating katawan, ito'y galing sa alabok. 이게 성전 건물이에요. At ito yung inihalin tulad natin sa gusali ng templo. 그리고 성전 안에 성소가 있습니다. At sa loob ng templo, merong banal na lugar. 그게 우리의 마음 생각이에요. Yun yung isip at damdamin natin. 그 성소 안에 지성소가 있어요. At doon sa banal na lugar, sa mas loob noon, yung kabanal-banalan. 거기를 영이라고 그렇습니다. O yung espiritu na tinatawag. 그건 하나님이 거하시는 장소예요. At yun yung pinananahanan ng Diyos na lugar. 거기에 말씀이신 하나님을 모시는 겁니다. Ang Diyos na salita ang nananahan sa loob nito. 여러분 지난 시간에 아주 중요한 말을 들었어요. Mahalagang mensahe o salita yung shinare ko kanina. 요한복음 1장 1절의 말씀이지요. Sa John 1 verse 1. 하나님은 누구십니까? Sino ang Diyos? Once again. 그래 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos ang salita. 이 말씀으로 우주 만물을 창조하셨어요. At nilikha niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita 그래서 요한복음 niya. 1장 1절에 보니까 태초에 말씀이 계시니라. Sabi sa John 1:1, sa pasimulay ang salita, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 kasama ng Diyos ang salita, 이 말씀이 곧 at ang 하나님이시니라. salita ay ang Diyos. 그래서 이 말씀은 우주 만물을 창조하신 말씀이에요. At ito yung salita na lumikha sa langit at sa lupa. 근데 여러분이 하나님의 말씀을 마귀의 거짓말처럼 들어도 좋고 안 들어도 좋은 막 그런 수준으로 듣고 있는 경향이 많아요. Pero maraming pagkakataon, yung level natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, parang pakikinig natin sa kasinungalingan ng diablo na pwedeng pakinggan, pwede ring hindi. 그 증거로 제가 삼오노를 지금 10년 이상 강조하고 있는데 삼오노를 하는 사람이 별로 없어요. At bilang resulta nun, katibayan nun, ilang taon ko na ni-emphasize sa inyo yung 3 days, pero ilan pa lang din yung gumagawa. 여러분을 직접 함께 살지 않아도 삼오노를 하는 사람은 얼굴에 나타납니다. Kahit na hindi tayo magkasama sa isang bahay, kita ko sa mukha nyo yung gumagawa o hindi ng 3 days. 그러니까 아무리 봐도 여러분이 삼오노를 안 붙들고 있어요. So, karamihan sa inyo hindi. 그러면 아무런 발전이 없습니다. Pagka ganun tayo, wala tayong anumang pag-upgrade sa sarili natin. 왜냐하면 내 안에 하나님을 모시고 있어야 돼요. Walang development. Kasi dapat ang Diyos kasama natin. 근데 하나님 말씀에 별 관심이 없다. 그 말은 내가 나의 주인 노릇하기 때문에 그래. Pero kung wala kang interes sa salita ng Diyos, ibig sabihin, Panginoon ka ng sarili mo. 내가 나의 주인이면 당연히 마귀가 나의 주인 노릇합니다. Pag Panginoon ka ng sarili mo, natural diablo ang Panginoon mo. 우리는 하나님의 형상이에요. Tayo ay larawan ng Diyos. 근데 마귀의 거짓말을 붙들고 내가 나의 주인 되어버렸어요. Pero pinanghawakan natin yung kasinungalingan ng diablo at tayo naging Panginoon ng sarili natin. 그래서 나는 나의 주인 노릇할 수 없습니다. Pero hindi natin talaga kaya maging Panginoon ng buhay 이 natin. 나를 이 내가 마귀의 거짓을
붙들고 내 영 안에 모셔버렸어요. Yung kasinungalingan ng Diablo, yung dinala natin doon sa spirito natin. 모신 이유가 내가 나의 주인이요 하나님 될 수 있다는 말에 쏘갔기 때문에. Dahil nadaya ang tao sa pagnanais na maging katulad ng Diyos. 그때부터 모든 사람이 내가 나의 주인 되어버렸어. Kaya lahat halos ng tao, Panginoon ng sarili nila. 내가 하나님 되어버렸어. Sila yung naging Diyos ng sarili nila. 뭐든지 내 소견에 옳은 대로 살아. At sa sarili nilang kaisipan o paghusga sa mga bagay, ganun sila namumuhay. 선악간의 말이 많습니다. Kung ano yung mabuti at masama. 선악간에 판단할 수 있는 분은 하나님 한 분뿐이세요. Diyos lang ang maaaring humusga kung anong mabuti at masama. 근데 사람들이 교회 다니면서도 선악간의 말이 많아. Pero marami nga nagsisimba, pero sila mismo yung nagiging parang hukom sa kung anong masama at hindi. 지금 한국 교회도 교회 나오는 사람들이 선악간에 판단하고 서로 사비꼬 사비냐 사비꼬 하는 바람에 말이 아주 많아졌어요. Maging sa mga Korean churches, marami rin ganito na maraming sabi-sabi tungkol sa ibang tao, kung kaya't andun na maraming usapin. 여러분 이게 사람이 사비꼬 사비냐 하면 마귀가 춤을 춥니다. Kapag mahilig tayo sa chismis o sabi ko, sabi niya, sumasayaw ang Diablo. 하나님이 주인이십니다. Ang Diyos ang Panginoon. 우리는 선악간에 절대로 판단해서는 안 돼요. Kaya hindi tayo yung dapat humusga kung ano ang masama o ang mabuti. 판단할 수도 없어요. Hindi natin pwedeng gawin yon. 선악간에 판단하는 권한은 하나님만 갖고 계십니다. Ang Diyos lang may karapatang humusga. 근데 우리가 humatol. 선악과의 열매를 먹은 뒤로 그 병에 걸렸어요. Pero matapos na kinain ng tao yung bunga ng kaalaman na mabuti at masama, dumating yung sakit sa tao. 이제 여러분은 오직 그리스도만 붙드는 거예요. Tanging si Kristo lang ang dapat panghawakan. 할렐루야. 주 예수 그리스도가 우리의 모든 문제를 끝냈습니다. Ang Panginoon si Kristo yung tumapos ng lahat ng problema natin. 그 주 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했습니다. At tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. 그 결과 주 예수님만이 하나님의 독생자였어요. At bilang resulta, siya yung nag-iisang anak ng Diyos 하나님의 독생자를 내가 모시고 내가 독생자 안에 들어갔어요. na sumaatin at tayo ay nasa loob niya. 그래서 우리도 주 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 된 거예요. Kaya sa loob ng Panginoon si Kristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. 그게 주 예수 그리스도의 사람이 된 거예요. Ito yung buhay na ang Panginoon si Kristo na ang Panginoon. 그게 그리스도로 옷 입었던 것입니다. Ito yung ibig sabihin dinamit mo na si Kristo. 아담부터 그걸 시작했어요. Nagsimula ito mula pa lang kay Adan. 그리스도 언약을 하나님이 주셨습니다. Ang tipan ni Kristo ay binigay na ng Diyos. 아담이 그를 믿었습니다. At yung sinampalatayanan ni Adan. 믿는 믿음의 고백으로 이 여자를 하와라 이름했어요. Bilang pagpapahayag ng pananampalataya dito, ay pinangalanan niyang Eva ang asawa niyang babae. 그때는 이 선악과의 열매를 따먹고 원죄 아래에서 모든 자가 죽은 자가 되어버렸어요. Dahil sa pagkain ng bunga ng kalaman mabutit masama, sa orinal na kasalanan, namatay lahat. 근데 여자의 후손 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백으로 아내를, 그때는 여자가 하나뿐이었거든. 아내를 이름하여 하와, 모든 산자의 어미라고 이름을 지었어요. Pero sa pagsampalataya niya sa tipan ni Kristo, noon nag-isa lang ang babae, pinangalan niya na itong Eva, ibig sabihin siya yung ina ng lahat ng nabubuhay. 하나님은 그 언약을 믿는 믿음의 고백만으로도 기뻐 받으셨어요. Maging sa kapahayagan lang na yon ng pananampalataya ay nalugod ang Diyos. 그때부터 아담의 주인이 아담이 아니고 이제는 그리스도가 주인이 된 거예요. Ngayon, hindi na si Adan yung Panginoon ng sarili niya, kundi si Kristo na. 그걸 받으시고 하나님이 양을 잡아 그 피를 단에 뿌리고 예배할 수 있게 하시고 그 가죽으로 옷을 지어 입혔어요. At noon, ang ginagawa ay kumukuha ng tupa at ang balat nito ay nialay ang dugo, ang balat ay dinadamit. 그 아담부터 그리스도로 옷 입은 것입니다. Kaya mula pa lang kay Adan, idinamit na si Kristo. 오늘 우리도 그리스도로 옷 입었어요. Ganun din tayo ngayon, dinamtan na tayo ni Kristo. 그리스도로 옷 입은 사람을 그리스도의 사람, 그리스도인이라고 그럽니다. Yung tinatawag na Kristiyano ay yung mga tao na idinamit na si Kristo. 우리는 크리스찬이 된 거예요. Tayo naging mga Kristiyano na. 자, 그러면 크리스찬은 이제 내가 나의 주인이 아니라 그리스도 예수님이 나의 주인이에요. Sa isang Kristiyano, hindi na sarili niya, kundi si Kristo Jesus na ang Panginoon niya. 그럼 우리가 그리스도 예수님을 부를 때마다 성령께서 역사하세요. At tuwing tatawag tayo sa pangalan ni Kristo, kumikilos ang banal na Espiritu. 그리스도 예수님은 곧 하나님 자체시기 때문에 그리스도 예수님을 부를 때마다 하나님 응답하세요. Dahil si Kristo Jesus ay Diyos mismo, tuwing tatawag tayo sa pangalan niya, kikilos siya. 나는 평상시 기도를 여러 가지 복잡한 기도 잘 안 합니다. Ako hindi ako nagpe-pray ng mga komplikadong prayer. 숨 들이마시며 아버지 하나님 감사합니다 합니다. At tuwing ako ay hinihila ko ay magpapasalamat ako sa Diyos Ama, 한 4초 해요. mga 4 seconds. 그래서 내쉬면서
주 예수님의 성령으로 저를 충만케 주관하여 주옵소서. Ayun, yung pag-inhale ko at pag-exhale ko naman, Panginoon, punuin mo ako ng banal na Espiritu. 거기에 이제 4초에서 7초 정도 합니다. So, 4 to 7 seconds na interval ng paghinga, yun yung prayer ko. 그러면 10초 이상을 숨을 들이마시며 하나님 감사하고 숨을 내쉬며 성령 충만을 구하고 So, pag inhale ko, 4 seconds, Panginoong Diyos Ama, salamat po. At pag exhale ko, another 4 seconds, Panginoon, punuin mo ako ng banal na Espiritu. 그러면 1분에 한 6번 정도 긴 호흡이 되어져요. So, magkita natin na magagawa mo in those minutes yung mahabang paghinga. 호흡을 길게 하면 우리 뇌가 살아납니다. Kapag ka mahaba, malalim yung paghinga natin, mare-revive yung brain 근데 natin. 나이 들수록 호흡을 짧게 해요. Pero habang nagkakaedad yung mga tao, umiiksi rin yung paghinga. 그러니까 우리 산소, 영양소를 제일 많이 쓰는 뇌에 산소 공급이 점점 부족해져요. Kaya yung utak o yung brain na talaga nangangailangan ng oxygen, konti na lang ang supply. 근데 어찌됐건 호흡과 기도를 연결해서 주님께 나를 온전히 맡기고 주의 성령의 충만함을 구하는 것입니다. Kaya nga i-connect natin yung prayer at saka yung breathing, yung paghinga natin. At hilingin natin yung kapunuan ng banal na Espiritu. 근데 아침에 일어나면 반드시 그 기도를 해요. So, paggising ko sa umaga, yun yung pinagpe-pray ko. 왜냐 밤에 혹시 꿈결이라도 애 체질이 내가 나의 주인 된 체질이 있어 놓으니까 꿈에서도 이상한 꿈을 꿔요. At sa gabi naman, magpe-pray ka na baka bumalik ka na naman sa dating ikaw, sa buong maghapon, na kahit sa panaginip mo, kakaiba yung laman ng panaginip mo. 그래서 이상한 꿈의 상태가 지속되면 안 되기 때문에 일어나면 아버지 하나님 부르고 감사합니다. At hindi dapat na magpatuloy yung strange na panaginip mo. Kaya pagising mo pa lang sa umaga, mag-pray ka na, magpasalamat ka na sa Diyos Ama. 주 예수 그리스도 이름 부르며 주의 성령으로 충만함을 구합니다. Sa pagtawag mo sa pangalan pa Yesu Kristo, hingin mo yung pagpuno ng banal na Espiritu. 그러면 이제 성삼위 하나님이 나를 주관하시거든. At yung Diyos sa tatlong persona, yun siya ang kukontrol sa'yo. 맡기는 삶이 시작이 돼요. Magsisimula yung buhay na naisuko na sa Diyos. 하나님은 지금도 이 시간에 말씀을 성취하고 계십니다. Maging sa oras na ito, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. 마찬가지로 하나님 지금 말씀하고 계세요. At nangungusap siya sa atin ngayon. 그 지금도 기도 응답하고 계십니다. At sumasagot siya sa ating mga panalangin. 이게 바로 구원의 역사를 이루고 계시는 하나님의 모습이에요. Ito yung Diyos na gumagawa para sa kaligtasan ng tao. 그 하나님의 지구를 돌리시는 목적이 뭔지 여러분 아시겠죠? Ngayon alam na natin yung dahilan, bakit pinapaikot ng Diyos ang mundo. 택한 백성 구원하시기 위해서 지구를 돌려요. Para iligtas yung bayang pinili ng Diyos. 지금 에이든이 인제 나서 학교도 못 가고 지금 젖 먹고 있는데 에이든 키우려고 지구가 돌아가는 건 아니에요. At hindi dahil pinanganak si Aiden, hindi pa siya nakapasok sa school, dumedede pa lang siya, hindi pinapaikot ng Diyos yung mundo para makapag-aral siya. 택한 백성 구원하시기 위해서 지구를 돌리십니다. Kundi para iligtas yung bayang pinili ng Diyos. 인생의 목적이 뭡니까? Ano yung layunin ng buhay? 인생의 목적은 내가 구원받는 거예요. Yung pagtanggap ng kaligtasan. 이 인생 동안에 구원 못 받으면 어떻게 돼요? Paano kung sa buhay ng tao hindi siya tumanggap ng kaligtasan? 영원한 불못에 빠져 고통당합니다. Itatapon siya sa dagat-dagatang apoy at maghihirap doon. 누가복음 16장에 보면 그 지옥이 나와 있어요. Sa Lucas chapter 16, makikita natin ang impyerno. 여러분 그게 옛날 이야기 같습니까? Parang lumang kwento na ba to? 그게 실제 상황입니다. Pero ito'y totoo. 근데 지금 사람들은요, 실제 상황은 그냥 그 무지개처럼 그냥 바람처럼 대강 부드러워요. Pero yung mga tao, kung ano yung totoong bagay, parang mababaw lang yun sa kanila, nalilipas lang. 근데 그냥 지나가는 것, 그림자 이런 건 실제 상황으로 부드러워요. Parang hangin o parang anino, yung mga ganong bagay naman, yun yung pinangahawakan ng tao na parang totoo. 여러분 베라가 실제 상황입니까? Ang makatotohanan ba sa inyo, pera? 한국의 이 삼성 회장하고 현대 회장이 제일 부자였어요. Yung pinakamayaman matatawag sa Korea, yung pinaka-presidente o may-ari ng Samsung at ng Hyundai. 우스운 이야기가 전해져 옵니다. At maring to'y narinig na natin. 삼성 회장 이병철 회장이 먼저 죽었어요. Ang unang namatay ay yung pinaka-pinuno ng Samsung na kumpanya. 당연히 지옥에 가 있겠죠. At di siya mananampalataya, kaya sa impyerno siya. 어찌됐건 그 뒤로 이병철 회장 뒤로 이제 현대 정주영 회장이 죽었어요. At sumunod naman namatay sa kanya ay yung pinuno naman ng Hyundai Company.
어찌 목마르든지 물이라도 한 컵 먹으려고요. 주머니를 아무리 뒤져봐도 돈이 없어. At may isang bagay na inilagay sa kanyang bulsa nang makita ay wala. 그래서 이병철 회장한테 얘기를 했답니다. 회장님, 나 지금 급히 돈이 필요한데 100페소만 좀 꿔주세요. At nakita sila daw doon sa impyerno. Sabi niya, peramin mo naman ako ng 100 pesos. 그러니 그 삼성 회장이요. 자네도 한 푼도 못 가져왔는가? 나도 한 푼도 못 가져왔네. Tapos sabi naman ng president ng Samsung doon sa president ng Hyundai, wala akong nadalang pera, ikaw wala ka rin nadala? 이 빼라는요, 이 땅에서 그냥 그림자처럼 왔다 갔다 하는 거예요. Kaya yung pera, lumilipas lang, parang anino lang. 돌고 도는 거예요. At lumilipas lang yun, dumadaan lang. 있으면 좀 편리하지만 없어도 괜찮아요. At kung meron tayo, mas maluwag yung buhay, pero kung wala nito, okay lang din. 모든 것은 하나님이 주관하십니다. Lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos. 여러분 실제 상황을 붙들어야 돼요. Dapat panghawakan niyo yung makatotohanang bagay. 어릴 적부터 실제 상황을 붙들어야 돼요. Wala pagkabata, dapat panghawakan ako ano yung totoo. 내 모든 문제 해결하신 그리스도 언약이 실제 상황입니다. Si Kristo, na siyang lumutas ng lahat ng aking problema, siya yung totoo. 요한복음 1장 14절에 보니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Sa 1.14 ng Juan, sinasabi doon ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. 그 말씀은 하나님이라고 그랬어요. Sinabi natin, ang salita ay ang Diyos mismo. 근데 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 거하심에 Ngunit ang salita daw ay nagkatawang tao at naparito sa piling natin. 그분이 그리스도입니다. Siya ay si Kristo. 은혜와 진리가 충만하더라. Siya ay puno ng biyaya at katotohanan. 그래서 우리는 그리스도만 붙들면 돼요. Kaya si Kristo lang ang dapat panghawakan natin. 근데 희한하지요. 교회 다니면서도요, 그리스도만 안 붙드는 거예요. Pero may mga nagsisimba nga, si Kristo lang ang hindi pinangahawakan. 왜냐, 내게 있는 염려, 근심, 시기, 질투, 교만 이런 게 내 마음 안에 꼭 차 있어. Dahil puno yung puso niya ng selos, inggit, ng galit, pagyayabang, o di kaya ng mga reklamo. 내 영의 죄인은 영접 기도를 따라 했음에도 불구하고 아직도 내가 나의 죄인이야. O mga alalahanin na sa kabila na nag-pray naman sila para sa pagtanggap sa Panginoon, sila pa rin Panginoon ng buhay nila. 그러니까 예수께서 역사하실 조건이 갖춰지지 않았어요. Kaya hindi sila umabot doon sa hinihingi ng Panginoon para tumanggap ng kaligtasan. 이제 여러분은 예수 그리스도를 구주로 영접했습니다. Pero kayo, tinanggap nyo na si Jesu Kristo. 실제로 영접했습니다. Totoong tinanggap nyo na siya. 그렇다면 이 그리스도 예수님을 계속 찾아야 될 것 아니에요. Di ba dapat patuloy na hanapin natin ang Panginoon Jesu Kristo? 파스토라 그레이스가 아이를 낳았어요. Si Pastora Grace ay nanganak. 이름이 에이든입니다. Aiden ang pangalan. 에이든 눈 뜨면 엄마 찾아요. Pag dumidilat si Aiden, ninanap niya yung nanay niya. 말을 못해도 파스토라 그레이스는 에이든이 찾는 줄 알아요. At hindi man nakakapagsalita, ay hinahanap niya yung nanay niya. 그래서 엄마하고 아이하고 계속 이 교감이 이루어져요. Kaya dapat andun yung ugnayan ng nanay at ng anak. 이제 엄마 보면 빵빵 울더라고요. Pero kapag may walay sa nanay, talaga iiyak. 하나님은 그걸 기뻐하세요. Ganun kapag tayo may ugnayan sa Diyos, natutuwa ang Diyos sa atin. 하나님 멀리 계신 게 아니라니까. Ang Diyos ay hindi malayo 내 sa 모든 atin. 문제 해결하시기 위해서 그리스도로 말씀이 육신이 되어 오셨어요. Para lutasin ang lahat ng ating problema, ang salita ay nagkatawang tao, dumating sa atin si Kristo. 내가 고통당하고 죽어야 할 그 자리에 그리스도 예수께서 대신 내 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. At sa lugar na dapat ako yung mamatay, ang Panginoon si Kristo ay napako sa krus at namatay. 그 숨이 끊어지시기 직전에 다 이루었다고 선포했습니다. At bago siya nalagutan ng hininga, ipinahayag niya, lahat ay naganap na. 그리고 장사된 지 사흘 만에 부활하셨습니다. At mula sa pagkalibing sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. 지금도 살아계십니다. At ngayon, siya'y buhay. 이 주님이 여러분의 마음 문을 두들기셨습니다. Ang Panginoong ito ay kumakatok sa pinto ng puso niyo. 이를 전도자를 통해서 다시 한번 확인하며 마음 문을 두들기시는 예수님을 구주로 영접했습니다. At ang Panginoon si Kristo na kumatok sa inyong puso, ngayon tinanggap niyo na. 이제 그 그리스도 예수님이 여러분의 마음 심령 안에 그게 여러분의 영 안에 들어와 계십니다. At si Kristo Jesus ay nasa inyo na ang Espiritu. 그래서 일단 여러분이 잘 안 되면요 마태복음 16장 16절 고백을 계속 하세요. At patuloy na i-confess natin yung Matthew 16:16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Panginoon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 내 안에 계신 주 예수님이 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
Si Jesucristo na sumasa atin, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 이걸 계속 하다 보면요, 주기도문도 계속 되어집니다. Patuloy na i-confess mo to, maging yung Lord's Prayer. 그래서 새신자가 오면 일단 주기도문과 사도신경을 암송시키는 거예요. Kaya pag may bagong believer sa church, ipa-memorize natin yung Lord's Prayer at saka yung Apostles' Creed. 오늘의 말씀을 붙들고 살도록 훈련시키는 겁니다. I-train natin sila na panghawakan yung today's word. 그러면 이제 그리스도 예수께서 우리를 부르신 것은 하나님의 자녀로 세우셨고 그리스도의 군사로 세우셨습니다. At tayo tinatagnan ng Diyos bilang mga anak ng Diyos, bilang sundalo ni Kristo. 그럼 그리스도의 군사는 뭐 해야 돼요? At bilang sundalo ni Kristo, ano dapat gawin natin? 그래요. 아버지 하나님과 주 예수 그리스도와 함께 구원 사역을 감당하는 군사가 된 거예요. Bilang sundalo, sama ang Diyos Ama, Banal na Espiritu at ang Anak, ginagawa ang gawain ng pagliligtas. 왜 군사가 필요해요? At bakit? 영적 싸움이 필요하기 때문에. Tayo mga sundalo, kasi kailangan tayo sa spiritual na labanan. 영적 싸움이 무엇입니까? Ano ba yung spiritual na labanan? 만약 파스토라 그리스가 아직 안 믿는 사람이라면 어떻게 돼요? Paano kung non-believer pa si Grace? 일단 마귀가 맥사를 잡고 있습니다. Ang Diablo yung may hawak sa kanya. 안 놔줍니다. At siya'y hawak nito. 그럼 어떻게 해야 돼요? Paano dapat niyang gawin? 전도자가 그리스도 이름으로 꺾어버려야 돼요. At ang isang evangelist, dapat natalian niya yon sa pangalan ni Jesus. 그럼 눈을 막고 있었던 이놈이 결박됩니다. At ganun din, matatalian yung humahad lang, tumatakip sa mata niya. 귀를 막고 있던 이놈이 결박됩니다. Yung tumatakip sa tenga niya ay matatalian. 근데 계속 결박해 주는 거예요. Patuloy na talian sa panalangin. 이 그리스도를 무기 삼아 그리스도께서 주신 권세로 영적 싸움을 싸우는 거예요. Yung kapangyarihan binigay ni Kristo ay gamitin natin sa spiritual na labanan. 여기에 전도가 1번입니다. At ito ay kinakailangan sa pag-ebanghelyo. 그래서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도는요. 기본으로 붙들어야 돼요. Kaya basically, dapat pangawakan natin yung today's word, today's prayer, today's evangelism. 자, 지금까지 3오늘 붙들고 살았던 사람 손 들어보세요. Sino sa inyo yung ina-apply yung 3 today's sa buhay nyo? Taas ang kamay. 일단 필리핀 사람들은요. 아니면서 손 잘 들어요. Yung mga Filipino, kahit hindi nila ginagawa, nagtataas sila ng kamay. 여러분 3오늘 붙들고 살면요. 얼굴에 나타납니다. Makikita sa mukha nyo, sa aura, kung ginagawa nyo to. 얼굴이 항상 기뻐집니다. Laging masaya yung mukha mo. 그 무슨 일이 있어도 감사되어집니다. At kahit anong mangyari, nagpapasalamat ka. 그 쉬지 않고 기도가 누려져요. At nagpe-pray ka ng walang patid. 그래서 얼굴이 편안합니다. Kaya peaceful yung mukha mo. 근데 오늘부터 여러분이 갑자기 3오늘을 이제 붙들고 누리기 시작하면 어떻게 돼요? Pero paano kung sinimulan nyo na yung 3 today's? 아마 집에 가면 여러분이 키우는 개들이 여러분을 못 알아볼 가능성도 있어요. Siguro yung alaga nyo aso, hindi kayo makikilala. 그만큼 우리가 변화됩니다. Ganon mababago yung mukha nyo. 왜냐? 하나님이 나와 함께 계시며 나를 통해서 내주 인도 역사하시기 때문에. Dahil kasama nyo ang Diyos, nananahan siya sa inyo at tumikilos siya sa inyo. 그래서 살아 역사하시는 하나님의 말씀을 붙들고 기도하면 살아 역사하시는 하나님의 기도의 응답 축복이 오게 돼 있어요. Kaya pag pinahawakan natin ang buhay at mabisang salita ng Diyos, ito'y darating sa atin bilang kasagutan ng pagpapala. 그게 보좌의 응답입니다. Yun ang kasagutan ng trono. 하나님 천국 보좌에 계세요. At ang Diyos ay nasa trono ng kalangitan. 근데 희한하게 지금 우리와 함께 계십니다. At kasama natin siya ngayon. 그 보좌에 계신 주님이 나와 내 안에 계세요. Ang Panginoon na nasa trono ng kalangitan ay kasama natin. 이 축복을 누리는 거예요. Enjoy mo yung blessing na to. 아니 저 말라카장의 필리핀 대통령이 이 마르코스 아들이 뭐 대통령을 한다네. Diba yung presidente natin si BBM na nasa Malacanang? 근데 그 대통령이 나와 함께하면 어떻게 돼요? Paano kung kasama mo yung presidente? 기쁘겠죠. Masaya ka. 근데 번체만차에 번체만차하고 저 창고에 가둬버려. Paano kung ikaw ay hindi pumaslat, pinakulong lamang doon sa kung saan? 그런 사람이 있겠습니까? Meron bang ganon? 글쎄요, 중국의 시진핑이 같으면 그럴 수도 있겠지. Maaaring kung yung presidente ng China, ganon, gagawin sa'yo. 그 필리핀 대통령을 만들고 대통령을 세우고 모든 우주 만물을 주관하시는 하나님이 지금 나와 함께 계세요. At ang Diyos na may control sa lahat, maging siya'y nagtalaga ng presidente, siya kasama mo ngayon. 그러면 항상 서로 교제해야 되겠죠. Dapat lagi na may fellowship ka sa Diyos. 그 주님이 우리에게 주시는 말씀이 있어요. May salita na binigay ang Diyos sa atin. 그 주님과 함께하는 증거로 내가
주일 강단 메시지를 통해서 내게 주신 말씀을 붙드는 거예요. At bilang katibayan, pinangahawakan natin yung mensahe mula sa pulpito. 그러면 그 오늘의 말씀이 붙들어지며 함께 포럼하고 거기에서 오늘의 기도가 붙들어지는 거예요. Kung pinahawakan mo yung today's word at today's prayer darating sa'yo. 그러면 이제 내게 맡겨진 주변 사람들이 있어요. At may mga tao sa paligid mo na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. 나를 통해서 이 복음 받기로 작정된 주변 사람들이 있어요. Sila yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa paligid mo para tumanggap ng kaligtasan. 이들을 내게 맡기셨기 때문에 명단 적어서 계속 기도하고 그들 배후의 역사는 흑암을 결박해 준 거예요. Kaya dapat may listahan ka ng mga tao na yun, yung pangalan nila, ipag-pray mo sila, talian mo yung kapangyarihan na kadiliman sa kanila. 그러면 이제 내 하루 스케줄을 짜면서 내일은 내가 어디를 가는데 누구누구를 만나겠구나. 그러면 그 누구누구를 만나서 어떻게 해야 되겠지. 이걸 준비하는 게 오늘의 전도예요. At yung today's evangelism mo, depende sa schedule mo. Halimbawa, inayos mo schedule mo ngayon o bukas, sa ganito lugar ako pupunta, ito yung imi-meet ko, anong ipe-prepare ko. 그래서 그리스도의 군사요, 이 하나님의 전도자로 쓰임받는 우리는요, 기본으로 사모원을 붙드는 거예요. Bilang sundalo ni Kristo, basically, dapat pinangahawakan natin yung 3 days. 복잡할 거 없어요. Hindi ito komplikado. 그냥 이 설교 제목과 여절만 붙들어도 돼요. Kahit yung title at saka yung pinaka-scripture verse, yung tandaan mo. 혹시 여절이 잘 안 붙들어진다. Diba, di mo ma-memorize yung verse. 그러면 제목이라도 붙으세요. Kahit yung title na lang. 다윗은 그걸 어떻게 붙들었습니까? Paano pinanghawakan ni David yung salita ng Diyos? 일단 오늘날처럼 이 교회 회당에서 모였어요. 회당이 모일 때 하나님의 말씀이 이제 읽어지고 선포되어져요. Sa sinagoga, katulad ng pagtitipon natin ngayon, pinapahayag yung salita ng Diyos at pinangahawakan niya yun. 그 다윗은 어찌됐건 그 말씀을 받아 적고 안 잊어버리려고 손에다도 적고 그러면서 양치로 다니며 땅에 써보고 읽어보고 암송했어요. At para hindi makalimutan ni David yung salita ng Diyos, sinusulat niya sa balat niya, o di kaya pag nagpapastol siya, isusulat niya sa lupa. 그리고 그 말씀으로 노래를 만들어 불렀어요. At mula dun sa salita ng Diyos, nakakagawa siya ng mga awitin. 그 노래가 시편 3분의 1 다윗이 만들었어요. At ito yung katibayan na yung 1/3 ng aklat ng mga awit sinulat ni David. 그래서 가능하면 그 시편을 가지고 노래하는 것이요. 찬양도 제일 좋은 찬양이에요. Kaya mas mainam na awiting mga papuri ay galing sa Book of Psalms. 그래서 여러분 오늘 살아있는 사모늘의 응답이라는 제목으로 말씀을 받으시길 바랍니다. Yung title ng message natin ngayon, Living Answers of the Three Things of Today. 그러면 이사야 60장 22절의 요절, 그 작은 자가 천을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라. 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라. At sa key verse natin, Isaiah chapter 60 verse 22, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord, in its time I will do this swiftly. 우리는 언약 붙들고 고백하고 감사만 했는데 이루기는 누가 이루세요? Pinanghawakan natin ang tipan, pinahayag natin ito, nagpasalamat tayo, at sino yung nagsagawa? 하나님이 이루십니다. Ang Diyos yung tumupad nito. 그게 하나님의 일이에요. Yun ang gawain ng Diyos. 그래서 전도가 어렵다? 틀린 말입니다. Kaya maling sabihin, mahirap mag-ebanghelyo. 전도가 쉽다? 그것도 틀린 말이에요. Malirik sabihin, ang dali mag-ebanghelyo. 전도는 언약 붙든 나를 통해서 하나님이 하십니다. Ang pag-ebanghelyo, ginagawa ng Diyos sa pamamagitan mo na humahawak sa tipan niya. 그러려면 우리는 어떻게 해야 됩니까? Kaya anong dapat nating gawin? 첫 번째는 나에게서 해방되어 오직 예수 그리스도만 붙으시길 바랍니다. Una, lumaya tayo mula sa sarili natin at panghawakan lamang natin ang Panginoon Jesucristo. 근데 여러분이 이제 살아왔던 모든 과거가요, 내가 주인된 체질이야. Pero yung naging ugali na natin ay yung dating tayo. 그 맨날 악고 싸비고 그러고 살아요. Kaya laging bukang bibig natin, ako, sabi ko. 악고를 유지하려면요, 빼라가 필요하잖아. 악고 빼라 악고 그러고 살아요. Para i-maintain yung sarili mo, kailangan mo ng pera. 그러니까 나에 묶여서 사는 거예요. Kaya nakatali ka sa sarili mo. 영의 주인 되었던 나는 마귀와 함께 이제는 끝났어요. At ikaw noon na may connection sa Diablo, ngayon naputol na yung ugnayan mo. 근데 주 예수 그리스도가 나의 주인 된 거예요. Si Jesucristo na ang Panginoon mo. 그래서 계속해서 주 예수 이름을 부르시길 바랍니다. Kaya patuloy kang tumawag sa Panginoon Jesucristo. 여기 24시 기도라고요. Ito yung 24 hours prayer. 내가 이제 옛날에 사모님 처음 만났을 때는요, 맨날 사모님 생각했습니다.
Nung una na-meet ko si Ma'am Hana, lagi ko siyang iniisip. 그래 편지도요 계속 썼다가 또 보이고 또 쓰고 뭐 이러면서 계속 편지를 왔다 갔다 했어요. At nagpapalitan kami noon lagi ng love letters. 서로 못 만나지만 편지로라도 그러면서 24 함께를 누렸어요. So kahit hindi kami nagkikita, nagpapalitan kami ng love letters. So parang 24 hours, na-enjoy namin na magkasama kami. 지금 24 함께를 누리니까요. 일이 편하고 좋을 수가 없어. Pero ngayon, literally, magkasama kami 24 hours, kaya mas at peace o comfortable. 오늘 오면서 휴게실에서 제가 뭘 살려고요. 제가 아이스크림을 좋아하거든. 아이스크림 4개를 샀어요. At ako po'y mahilig sa ice cream, kaya kanina doon sa gas station sa may stop, bumili ako ng ice cream 4. 지갑을 열어보니까요. 한국 돈밖에 없어. Pagbukas ko ng wallet, walang laman. 난 내 주머니에 돈이 있는 줄 알았지. Kala ko may pera pa ako. 그래 계산하는 카시어한테요. 월남 빼라. Sabi ko sa cashier, walang pera. 근데 사모님이 가게로 들어왔어요. Pero pumasok si Ma'am Hana dun sa tindahan, bigla. 그래서 계산하라고 줬죠. Sabi ko, pengin pera, bayaran. 나는 우베 아이스크림 4개 갖고 나오고 계산은 사모님이 한 거예요. So, kinuha ko yung 4 na ice cream, lumabas ako, tapos si Ma'am Hana na yung nagbayad. 나는 사모님과 함께 살 때 돈 꼭 있어야 될 이유가 없어요. So, kung kasama rin ko si Ma'am Hana, yung asawa ko, ay hindi ko na rin po problemahin yung tungkol sa pera. 있어도 좋고 없어도 괜찮아요. Meron o wala, okay lang. 근데 하나님이 나와 함께 계시면 어때요? Paano kung ang Diyos ang kasama mo? 돈 때문에 걱정하지 마세요. Huwag kang mag-alala dahil sa pera. 너무 많이 맡기시면요, 그게 짐이 되는 거예요. Dahil magiging mabigat yon sa'yo. 하나님이 알아서 주세요. Ang Diyos ang bahala na mag-supply nito 우리는 sa'yo. 뭔만 하면 됩니까? Ano lang gagawin mo? 먼저 하나님의 나라, 그의 의를 구하면 돼요. Hanapin mo una yung kaharian at katuwiran ng Diyos. 거기에 3오늘 붙드는 거예요. Yun yung paghawak sa 3 days. 근데 3오늘 안 붙들면요, 나에서 못 벗어나요. Pero pag hindi mo to ginawa, hindi ka makakalaya sa sarili mo. 나에게서 해방되어 오직 그리스도만 붙드시기를 바랍니다. Nawa lumaya tayo mula sa sarili natin at si Kristo lang ang panghawakan natin. 그럼 나에게서 해방된 삶의 작품이 만들어져요. At makakagawa ka ng masterpiece. 그 사이 내가 어려웠던 가난, 내 연약, 갈등, 시기, 질투, 미움 이런 거요 전부 주께 맡겨요. Kahirapan, kahinaan, conflict, inggit, yung selos, lahat ng yon ipagkatiwala mo na sa Panginoon. 그러면 주님은 그걸 맡았어요. 내게 성령 충만함으로 역사하세요. At Panginoon ay kikilos sa iyo sa pagpuno ng banal na Espiritu. 그럼 그 가난, 그 포로, 그 노예 그걸 딛고 애굽의 총리로, 바벨론의 총리로 하나님이 세우시는 거예요. Hirapan at mga pangangailangan ng Panginoon na siyang bahala na maglutas ng mga iyon, iangat ka niya kahit di ka pa alipin. 그를 통해 인생 작품이 나오는 거예요. Sa gayon, makakalikha ka ng obra maestra mo. 여러분 가난한 동네에 산다고 뭐 기죽지 마세요. At huwag din tayo magreklamo na kung nasaang bansa tayo. 일단 주님의 12 제자들은 전부 가난했어요. Ang 12 mga alagad ng Panginoon ay mga mahihirap din. 어떤 부자가 와서 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 물어봤어요. At di sila nagtanong na paano kaya ako tatanggap ng hanggang buhay sa pamamagitan ng mayaman na to. 하나님이 주신 말씀을 잘 지켜라. Ang salita ng Diyos ay sundin mo. 그 계명을 내가 10계명을 비롯해서 계명 613개가 있어요. 그 다 지켰다는 거예요. At sa mga Hudyo, ginawa nila yung mga kautosan na 63 at sinasabi nga ng isang mayaman na nasunod niya na lahat yon. 그래서 주님이 그러냐? 그러면 딱 하나만 더 해라. 네 재산 다 팔아서 가난한 자들에게 나눠주고 나를 따르라. At kaya sabi ng Panginoon sa kanya, para magkaroon ka ng walang hanggang buhay, benta mo lahat ng ari-arian mo, itulong mo sa mahirap, at sumunod ka sa akin. 그가 부자기 때문에 그 돈 아까워서요 못 따라갔어. At dahil mayaman nga siya, ay nanghinayang siya doon at umatras na lang siya. 근데 12 제자들은요 뭐 붙을 게 별로 없어서 그냥 가난하기 때문에 쉽게 따라온 거예요. Pero yung 12 mga alaga, dahil wala silang masyadong mga ari-arian, napakadali sumunod sila sa Panginoon. 여러분도 지금 아주 부자로 살면요 여기 못 옵니다. At kayo rin, kung kayo kabilang sa talaga napakayayaman, maaaring wala kayo ngayon dito. 내게 주어진 시대와 가정과 그 지역, 그 교회 이게 하나님이 우리에게 중요한 것을 맡겨주신 거예요. Pero kung saan kang pamilya, church, lugar, na nando doon, ay napakahalaga nilagay ka doon ng Diyos. 그럼 나는 하나만 하면 돼요.
Isa lang ang dapat gawin mo. 주 예수 그리스도만 붙들면 돼. Pangawakan mo lang ang Panginoong Kristo. 그럼 주 예수 그리스도께서 강단을 통해서 내게 주신 말씀 붙들게 되는 거예요. At pangawakan mo yung mensahe na binibigay ng Diyos mula sa pulpito. 거기서 오늘의 기도, 오늘의 전도가 같이 나와요. At magkasama dito yung today's prayer, today's evangelism. 그래서 나중심 사탄의 이 괴계에서 빨리 빠져나오시기를 바랍니다. Mabilis na tayong lumaya mula sa mga ito. 오직 주님만 따라가세요. Tanging sa Panginoon lang tayo sumunod. 그게 여러분이 묶여있는 모든 운명에서 빠져나오는 길입니다. Ito yung daan para makalaya tayo sa kapalaran ng buhay 그 natin. 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. Hindi ito bagay na gagawin mo o hindi mo gagawin. 필수적인 것입니다. Ito yung kinakailangan. 그러면서 그리스도의 군사된 자로서 교회 중심으로 내게 맡겨진 현재의 일을 성실히 감당하세요. Bilang sundalo ni Kristo, anumang bagay na pinagkatiwala sa iyo, gawin mo na may katapatan. 언약 붙들었으나 다윗에게 맡겨진 일은요, 집에 몇 마리 안 되는 그 양, 그 몰고 산으로 들로 돌아다니면서 양쳐야 돼. Maging si David ilang bilang ng mga tupa yung pinagkakatiwala sa kanya, pero inaalagaan niyang mabuti. 말씀 묵상하며 찬양 만들어 부르며 이제 이 양들도요 최고로 잘 쳤어요. At makikita natin na ang lahat ng iyon ay patuloy na iniingatan niya kasama ng kanyang pananalain pagpupuri sa Panginoon. 요셉은 노예로 팔려갔습니다. At kaya nakalikha ng mga awitin. 노예였지만 언약 붙들었어요. Kahit na naging alipin noon, pinanghawakan ng tipan ng Diyos. 노예 생활을 최고로 잘했어요. At kahit na alipin ay pinakamainam sa kanyang ginagawa. 그 가정이 변화됐습니다. Nabago yung pamilya niya. 다니엘은 포로로 잡혀갔어요. Si Daniel naging bihag. 언약 붙들었어요. Pinanghawakan niya pa rin ang tipan. 맡겨진 일을 최고로 잘했어요. At ginawa niya yung the best niya doon sa bagay na pinagkatiwala sa 그래서 kanya. 아주 귀한 일로 쓰임받은 다니엘이 된 것입니다. At siya ay naging dakilang ginamit ng Diyos si Daniel. 여러분도 마찬가지죠. Ganun din sa inyo. 내 능력으로 하는 게 아니에요. Hindi mo ito ginagawa sa sariling lakas 우리는 mo. 주님 붙들고 주께서 주신 말씀 붙들고 감사하며 찬양하면 돼요. Pag pinanghawakan mo ang Panginoon, magpasalamat ka lang at magpuri ka sa Kanya. 그러면 거기에서 이제 오늘의 기도가 나오는 거예요. At doon manggagaling yung today's prayer mo. 그러면 삶 속에 자주 만나는 사람들이 오늘의 전도 대상자들입니다. At sa mga tao na makikita mo, sila yung mga today's evangelism target mo. 그들은 여러분 아니면 일단 복음 못 받아요. Kung hindi sa pamamagitan nyo, hindi sila makakatanggap ng ebanghelyo. 복음 못 받으면 언제 지옥 갈지 몰라요. At di natin alam kailan sila pupunta sa impyerno. 근데 지금 지옥 삶을 살고 있는 거예요. Ngayon, impyerno yung buhay ng tao. 어떻게 할 거예요? Paano dapat gawin? 간단히 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Payag mo, manampalataya kayo sa Panginoon Kristo at maliligtas kayo, kayo at ang inyong pamilya. 그래서 두 번째로 우리가 간단히 붙들어야 될 거예요. 참 오늘 붙들고 누리는 그리스도의 군사 되시기를 바랍니다. At maging mga sundalo tayo ni Kristo na panghawakan natin yung 3 days. 따라합시다. 참 오늘 붙들고 그리스도의 군사로 살자. At i-confess po natin, panghawakan natin ng 3 days. At mamuhay tayo bilang sundalo ni Kristo. 그리스도의 군사로서요. 교회 중심으로 참호를 붙들고 누리면 모든 것이 응답이 될 것입니다. Bilang sundalo ni Kristo, kung nakasentro sa church, i-apply natin yung 3 days, lahat ng sagot darating sa atin. 어떤 되어지는 일이나 이런저런 어려운 문제들이 온다고 쏙지나 묶이지 마세요. Ano mang mga pangyayari, problema man, di maganda nangyari, huwag tayong magpadaya o magpatali sa mga to. 그 모든 것들은 주님이 해결을 하십니다. Ang Panginoon ang siyang lulutas sa mga ito. 그게 내게 맡겨진 현장이요 응답의 발판입니다. Ito yung field o platform na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. 그러면 그리스도의 군사된 여러분은요. 일단 모든 삶을 교회 중심으로 사세요. Bilang sundalo ni Kristo, gawin natin lahat centered sa church. 근데 교회는 다니는데 아직 이 구원도 못 받은 사람들이 많아요. Pero kahit na dumadalo sa church, may mga tao na hindi pa tumanggap ng kaligtasan. 그들은 이제 로만 캐토릭 다니는 사람들이 캐토릭 교회 다니는 것과 비슷하게 교회를 다녀요. Nakahalintulad lang sila ng mga dumadalo sa Roman Catholic Church, nagsisimba lang. 내가 속한 교회가 아니에요. Pero hindi tayo kabilang sa ganong church. 그냥 예배 구경하러 가. Hindi lang mamamasyal ka doon, magmamasid ka sa simbahan. 교회는 내가 섬기는 게 교회예요. Ang church, dapat nagsiserve ka doon. 근데 내가 거기 구성원도 아니야. Hindi ka kabilang doon sa kung anumang departamento. 내가 함께 예배 드리는 게 아니라 예배 드리고 구경해. At mamasyal ka lang doon sa pagsamba o Hoy. nagmamasid. 그래 내게 주신 말씀이 없어. Kaya walang mensaheng dumarating sa'yo. 근데 그리스도의 군사는 어떻게 돼? Pero kung sundalo ka ni Kristo, 내가 속한 부대가 정확한 거야.
eksakto na alam mo kung saan ka nabibilang na kampo. 이 부대에서 이제 파스토를 통해 말씀이 전해져요. Halimbawa doon sa kampo mo, ito yung message na o command na binigay ng pastor. 오늘은 저 블락간 어디에 가서 수련회를 할 것이다. Magkakaroon tayo ng conference dito sa lugar na to, sa Bulacan. 각자 차들을 다 준비해서 그리 모이도록 하라. O handaan nyo yung mga sasakyan at magtitipon tayo doon. 그 말씀을 받았으면 여기 오는 거예요. Pag tinanggap mo yung command na yun, susunod ka at pupunta ka dito. 근데 예배 구경하러 온 사람은 어떻게 돼요? Pero paano yung mga tao na nag-observe lang? 말씀 안 받아요. Lobat na. Lobat na. 그래서 구경하는 건 아무것도 아닌 거예요. Kung nagmamasid, nag-observe ka lang, walang saysay. 내가 교회의 주인공으로 서시기를 바랍니다. Nawa po ay mamuhay tayo bilang tayo main figure sa ating church. 머리 대신 주님의 지체가 된 거예요. Dahil tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon Kristo. 저는 이제 코로나 팬데믹 때부터 막히고 어려웠습니다. Noon, dahil sa pandemic, talagang nahirapan ako. Thank you. 일단 필리핀에서 바랑가이에서 바랑가이로 옮겨도 서티피케이션이 필요했어요. Di ba dumating yung... Okay na. 오케이, 나도. Dumating yung pandemic dati, kailangan pa ng quarantine pass para makalabas ka, makapunta ka sa ibang lugar. 그래서 별 수 없이 한국에 나갈 수밖에 없었어요. So I had no choice, kailangan ko bumalik ng Korea that time. 모든 것이 막히고 어려웠습니다. So napakahirap on all sides talagang andun yung mga hadlang. 나는 한국에 30년 살다 보니까 한국에 집이 없어. At dahil mahabang panahon, ilang years na ako na dito sa Pilipinas, wala na akong sariling bahay sa Korea. 잠깐 있다 갈 줄 알았는데요. 가는 비행기가 없어. During the pandemic, akala ko ay saglit lang kami doon at babalik rin kami, pero na-lockdown na kami doon. 그때 사모를 붙들고 주님만 바라봤습니다. Yun yung time na pinanghawakan ko talaga yung 2 days at tumingin lang ako sa Panginoon. 근데 그 어려움을 통해서 2020년 3월부터 유튜브 지서스 패밀리 TV로 이 메시지의 플랫폼이 만들어지기 시작했습니다. Pero dahil din doon sa nangyari na tila problema, doon nagsimula na ma-open yung platform ng Jesus Family TV sa YouTube, yung channel natin. 매주 3편씩 메시지가 성경 66권 강해 메시지가 나오는데 지금 5년이 더 넘어갔어요. So ito yung mga messages na ina-upload natin, 3 messages every week since 2020. 메시지가 몇백 개 쌓여갔어요. At napakarami na natin na-compile ng mga lectures, messages. 그걸 jesusfamily.net이라는 홈페이지에 이제 정리를 하기 시작했습니다. At inorganize din natin to sa homepage natin sa jesusfamily.net. 거기에 드디어 성경 66권 강해의 이 아주 중요한 종교 개혁의 플랫폼이 만들어지게 됐습니다. Ito yung mahalagang platform for religious reformation na out of the 66 books ng Bible ay nais nating gawin yung mga messages na to. 이제 신학생들이 계속 와서 강의를 들어야 할 이유도 없어요. Na hindi na masyado kailangan yung face-to-face na pagtitipon sa seminary. Jesus Family TV나 Jesus Family.net으로 들어가서 메시지 이제 숙제 내준 대로 쭉 보면 됩니다. So, pwede mo lang panoorin yung ating mga na-save na mga lectures and messages sa mga sa homepage natin o sa channel natin sa YouTube. And then, isasubmit mo lang yung assignment mo. 1년에 메시지 160개 정도가 올라왔는데 이제 5년 하다 보니까요. 메시지가 지금 800개, 900개 이상 돼요. At kung sumahin natin mga 160 messages siguro in a year, at dahil 5 years na, siguro mga 800 na yung mga na-upload natin doon. 앞으로 10년만 더 하면 성경 66권이 끝날 것 같습니다. And I think in 10 more years, matatapos natin yung 66 books ng Bible. 거기에 내게 맡기신 작품이에요. Ito yung masterpiece na in-entrust ni Lord sa akin. 팬데믹이라는 어려움을 딛고 주님이 만들게 하신 작품입니다. Ito yung masterpiece na nilikha mula doon sa mahirap na sitwasyon during the pandemic. 지금 온 세계 교회가 성경은 들고 있는데 왜 꼭 예수 믿어야 되는지 몰라. Buong mundo ngayon, mga churches may hawak na Bible, pero yung dahilan bakit kailangan manampalataya kay Jesucristo, hindi nila alam. 예수 믿는다는 게 뭔지 몰라. Ano ba yung pagsampalataya kay Kristo? Hindi nila alam. 그럼 아무것도 모르는 거예요. Wala silang anumang alam. 그러니까 교회 다녀봐도 말짱 헛것이야. Kaya nga walang pinagkaiba, dumalo o hindi sa simbahan. 왜 구원받아야 되는지도 모르는데.
Hindi alam bakit kailangan ng kaligtasan. 구원을 어떻게 받는지도 O 모르는 paano tatanggap nito? 그냥 교회만 다녀. Dumadalo lang sa simbahan. 로만 캐톨릭 다니는 것이 똑같아. So, parehas lang sa mga nagsisimba sa Roman 이글리시네 Catholic 그리스도가 똑같아. o sa iglesia 저바 위트네스 똑같아. o sa mga saksi ni Jehovah. 그러면 되겠습니까? So, dapat bang ganun? 그러나 성경 전체는 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Kaya ang buong Bible nasusulat tungkol kay Kristo. 어떤 부분을 열더라도 이 구원의 길 그리스도와 이 그리스도를 전하는 전도와 선교가 들어있어요. At anumang bahagi ng Bible yung buksan natin, ang content nito, daan ng kaligtasan, sa Kristo, at pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그 종교 개혁의 플랫폼이 작품으로 만들어지고 있습니다. Ito yung platform for religious reformation na nalikha sa Masterpiece. 여러분도 마찬가지예요. Ganon din sa inyo. 이제 오늘부터 세 번째로 살아있는 말씀 붙들고 기도와 전도의 플랫폼을 개인 플랫폼을 만들어 가시길 바랍니다. So number 3, yan, panghawakan po natin yung binigay sa atin ng Panginoon na 3 days at makalikha tayo ng ating masterpiece. 요한복음 1장 1절 그대로 하나님은 곧 말씀이십니다. John 1:1, ang salita ay Diyos. 내게 주신 말씀이 곧 내게 주신 그 하나님이 At ito yung binigay sa atin ng Diyos. 그 하나님을 내가 붙들고 묵상하면 내 안에 어마어마한 일이 발생해요. Kung pinahawakan mo ang Panginoon, ay dahil lang bagay mangyayari sa iyo. 그게 다윗이 누렸던 시편 1편 복 있는 사람의 삶입니다. Ito yung buhay ng mga pinagpala, katulad ng buhay ni David. 그 다윗은요 악인에게 내가 나의 주인 된 악인에게를 좇지 아니하고 내가 나의 주인 되어 너 죽고 나 살지 않은 죄인의 길에 서지 않았어요. At hindi siya namumuhay sa daan ng mga masasama o makasalanan. 오직 여호와의 말씀을 붙들고 그 말씀을 주야로 묵상했어요. Pinangahawakan niya tanging ang salita ng Panginoon Kristo at binubulay. 말씀 붙들고 사는데 다른 일 못하냐 그게 아니에요. At hindi dahil pinahawakan kami salita ng Diyos, wala ka ng ibang bagay na magagawa. 다윗은 다른 일도 아주 잘했어요. Maging si David, magaling siya sa trabaho niya. 그냥 말씀이신 하나님이 내 안에 계시며 그 모든 것을 주관하게 하시기 때문에 하나님 수준으로 되어지는 거예요. Dahil ang salita ng Diyos nasa kanya at kumokontrol sa kanya, yung level niya kahalin tulad sa Diyos. 여러분 말씀하고는 상관이 없이요. 내가 뭐 좀 해보려고 잔머리 쓰며 악인의 깨를 줬고 죄인의 길에 다녀 보세요. Paano kung wala kang connection sa Diyos, tapos ikaw lang sa sarili mo, nagsisikap ka na magtagumpay ka at nandun ka sa linya ng mga makasalanan at masama? 나는 좋은 뜻으로 그 일을 했었습니다. Noon, ganun ang ginawa ko sa buhay ko. 왜냐 신학교 자립이 안 되는 거예요. Sa mabuting layunin naman kasi hindi pa makapagsarili yung seminary noon. 이 자립을 해서 이제 큰 배도 사가지고 전 필리핀과 동남아를 돌아야 된다 하고 자립 사업을 시작했어요. Kaya nag-start ako noon ng self-supporting business para sa mission na kapag naging self-sufficient yung seminary, bibili ako ng malaking barko, makakapag-ibanghelyo sa iba't ibang lugar. 뭐 그때 고생했던 파스tor들이 여기도 많이 있어요. At maraming mga pastors natin yung talaga nag-suffer dun sa mga nakaraan na yon at nandito sila ngayon. 그 바람에 파스tor들 전부 차 운전하게 됐어요. Natuto rin sila mag-drive ng sasakyan dahil doon sa farm. 파스tor 제리코는 트럭타를 잘 몰아요. Si Pastor Jericho yung magaling sa pag-handle ng tractor. 파스tor 알비는요, 소 도망가면 일단 알비한테 부탁했어요. At sa mga baka naman, magaling sa paghabol ng baka si Pastor Alvin. 열심히 했는데 다 실패했어요. Lahat, andun yung effort mo sa mga ginawa pero nag-fail. 왜 실패할까? Bakit kaya ka nag-fail dito? 소도 키워봤어요. Nag-alaga ng baka, 돼지도 키워봤어요. alaga ng baboy, 닭도 키워봤어요. pati ng manok. 이런저런 농사 많이 해봤어요. Maraming tinanim kung ano-ano. 다 실패했어요. Lahat na bankrupt. 나중에는 귀뚜라미까지 키워왔어요. At panghuli, nag-alaga din kami ng crickets. 그것도 실패했어요. At nag-fail din yung business. 근데 끝까지 따라붙어서 에드실이요. 귀뚜라미 키우는데 따라붙었어요. At sa panghuli din doon, si Pastor Ed Seal din ay naka-experience din sa pag-alaga ng 근데 crickets. 그것도 실패했어요. Pero nag-fail. 하나님께 여쭤봤습니다. At nagtanong ako sa Diyos. 그건 내 일이지 네 일이 아니다 이 사람아. Sabi ng Diyos sa akin, trabaho ko yan, hindi mo yan trabaho. 그 다 실패 또 실패하고 깨달았어요. So after many failures na paulit-ulit, doon ko lang na-realize. 내가 잔머리 쓰고 열심히 하는 게 내 일이 아니야. Sa mga effort ko sa kabila nun, sarili katigasan ng ulo ko, hindi ko pala trabaho to. 내 일은 하나님 주시는 말씀 붙들고 시편 1편 하는 게 내 일이야. Ang trabaho ko pala, panghawakan yung salita ng Diyos, Psalm 1:1. 그래서 그것만 하기로 했어요. At yun lang sinimulan kong gawin. 그랬더니 모든 은행 부채 싹 정리되고
한국에도 살 집도 주시고 타고 다니는 차도 주시고 지금 플랫폼을 만들게 하고 계세요. Kaya nga lahat ng mga naging pagkakautang namin sa bangko, lahat ng yun nabayaran, wala akong bahay, binigyan akong bahay ng Diyos, nasa sasakyan, at nakalikha ng masterpiece ng platform ngayon. 근데 그때는요 열심히 하느라고 내 몸에 이상이 와가지고 오른손을 못 쓰게 됐어요. At bahagi rin noon ng resulta ng sarili kong effort ay nagkasakit ako, hindi ko maiangat yung aking kanang braso. 근데 지금 아주 건강해졌어요. Pero ngayon ako'y very healthy. 제가 지금 75입니다. Ako po ay 75 years old na. 근데 지금 푸시업을 100개 이상 합니다. That I can still make 100 push-ups. 일단 몸 관리를 잘해야 돼요. So dapat na i-maintain natin yung health natin 그냥 physically. 하나님이 주셨으니까 잘 관리해서 써야 될 것 아니에요. Di ba dapat alagaan mo kasi binigay ito ng Diyos sa'yo? 마음 생각 관리도 잘해요. Ganon din yung isip at damdamin mo. 그리고 하나님을 모신 이 영이 내 모든 것을 주관하게 되는 이 축복 삶으로 들어왔어요. Maging yung espiritu natin na i-maintain din natin, ito'y binigay ng Diyos sa atin. 그러다 보니까 어려움은 기회의 문이 됐어요. At yung mga kahirapan, maging susi ito. 이런저런 갈등이 있어요. 근데 그게 갱신의 기회가 됐어요. May mga conflicts ka, magiging door ito para sa renewal mo. 이 축복을 우리 필리핀 지서스 패밀리 모든 교회에 속한 그리스도의 사람들이 그리스도의 군사들이 반드시 찾아 누리시기를 바랍니다. Nawa, yung mga sundalo ni Cristo, mga simbahan natin, Jesus Family, hanapin niyo yung sagot na to. 그러면 여러분이 맡겨진 현장에서요. 승리의 깃발을 올릴 수 있어요. Sa gayon sa field, kung saan nilagay kayo ng Diyos, may tataas nyo yung bandera ng tagumpay ng Panginoon. 그러면서 여러분들은 특별히 교회에서요. 금토일 시대 증인으로 설 수 있게 되길 바랍니다. At maging mga witnesses din tayo to do the 3-day weekend system 한국교회 sa ating mga 전통적으로 simbahan. 정기 예배가 3개예요. At regularly sa Korea, ang churches doon merong 3 services in a week. 주일 예배, 수요 저녁 예배, 금요 철야. May Sunday service, merong Wednesday, midweek service, at Friday, night prayer, overnight or 이건 night prayer 일단 meeting. 교회인이면 누구나 세대 교회인을 와서 드려요. At karaniwan ng member ay umaattend sa 3 na to. 그래서 이 기본으로 매주 메시지 1부, 2부, 3부 메시지를 이제 지서스 패밀리 닷넷으로 올리고 있습니다. And basically, para sa 3 services na to, 3 messages din yung ina-upload natin weekly sa ating YouTube channel. 보니까 주일 예배 일부 메시지를 듣더라고요. Halimbawa, sa Sunday message sa first service, pwede yung first message. 그럼 이제 3일 저녁에는 수요일 저녁에는 2부 메시지 들으면 Sa 좋아요. midweek service, yung second service message. 금요 철야 때는 3부 메시지 들으면서 치유를 위해 기도하시길 바랍니다. At sa Friday naman, service, pwede yung evangelism school message na message for healing. 여러분이 다른 일로 바빠서 교회 못 오면요. 주일날은 일부 메시지 이 인터넷으로 듣고 3일은 2부 메시지 철야는 3부 메시지 들으세요. At kung kayo ay abala, pwede nyong i-play sa Sunday, yung first service, at second and third service naman pag midweek. 네, 약속합니다. 이 메시지를 계속 들으면요. 여러분이 한 3년만 들으면 어느 신학교 졸업하고 박사학위를 받은 사람보다 영적으로 훨씬 올랐을 것입니다. And I promise you, kapag sinunod natin itong mga messages na ito, ay higit pa doon sa mga nagtapos sa theological seminary o mga nag-doctorate, mas high level pa yung spiritual knowledge natin. 그래서 이 살아있는 말씀과 기도와 전도의 플랫폼을 여러분 개별적으로 잘 이 작품으로 만드시길 바랍니다. At nawa yung buhay na salita ng Diyos at yung prayer evangelism ay makagawa tayo ng platform nito. 그러면 요즘은 이제 금요일까지 일하고 토요일, 주일 휴식하는 일이 이제 세계적으로 이루어져 가고 있어요. At karaniwan, yung mga nagtatrabaho, Monday to Friday may pasok, Sabado, Linggo wala. 그러면 금요 철야 때 치유를 위해서 꼭 기도하세요. At paring panalangin ninyo sa gabi ng Biyernes. 여러분도 나라는 병에 다 걸려 있잖아요. Lahat may sakit ng pagiging sentro sa sarili. 오직 그리스도로 바꿀 수 있도록 기도하시길 바랍니다. Kaya pag-pray natin yung mga tao na mabago yon into only Christ. 여러 가지 묶여 있잖아요. Lahat ay natatali sa kung anong 그래서 bagay. 자유함을 얻도록 기도하세요. Kaya pag-pray mo na makalaya ka sa mga yon. 그럼 주변 많은 사람들 어려운 이 중독에 이제 어려운 사람들 데리고요 함께 치유하는
치유의 모임을 여러분이 누릴 수 있을 거예요. Ma-enjoy nyo rin yung meeting, maimbita nyo yung mga tao sa paligid nyo na nahihirapan, may obsession, addiction, at makatanggap sila ng healing. 그 토요일 날은요, 이제 주변에 렘넌트들 많이 모아서, 이제 서로, 말씀 포럼도 하고, 이 복음도 전하고, 그들이 앞으로 나아갈 수 있는 길도 이렇게 열어주는 이 렘넌트, 를 중심으로 사역하시길 바랍니다. On Saturdays naman, pwedeng i-utilize nyo yun, especially for the remnants, na tipunin nyo sila, magkaroon kayo ng word forum, and also guide them towards the future nila. 그걸 위해서 결론적으로 그걸 여러분이 하게 되면 이제 여러분 교회 중심으로 이 렘넌트들이 일어나게 돼 있어요. And in conclusion, kapag nangyari ito, mag-a-arise yung mga remnants sa ating mga church. 한국은 아무런 소망이 없었습니다. Sa Korea ngayon, wala nang ganong hope. 내 어릴 적에 막사이사의 전기를 읽으면서 필리핀을 엄청 부러워했어요. Bata pa lang ako, nabasa ko yung biography ni Magsaysay at talagang naiingit ako sa Pilipinas doon. 왜냐 우리는 가난해서요. 1년에 딱 한 번 생일 때 닭고기 맛을 한 번씩 봐요. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, minsan sa isang taon lang, pag birthday mo lang makakakain ka ng manok. 그것도 집에서 키우는 닭 겨우 한 번씩 맛봐요. Yung alaga nyo pa sa bahay na minsan mo lang matitikman. 아 근데 막사이사의 전기예요. 다른 좋은 것도 많이 나오는데 내 눈에는 닭고기 많이 먹는 것만 보이더라고. Pero sa dami nung nakasulat doon sa libro ni Magsaysay, yung na-caught up lang yung attention ko doon sa araw-araw daw kumakain mga Pilipino ng manok. 그때는 우리 한국이 세계에서 제일 가난했어요. Noon, napakahirap ng Korea sa buong mundo. 근데 딱 중요한 건 하나 붙들었어요. Pero isang bagay lang na pinanghawakan nito. 교회 중심으로 살았어요. Namuhay silang sentro sa church. 헌금을 일단 헌금할 돈이 없잖아. 그래서 밥할 때 쌀 10분의 1을 따로 떼가지고 밥 조금 덜하고 그 성미로 바쳤어요. At dahil wala silang pera noon, pagbigay ng offering sa church, pag magsasayang sila ng bigas, may 1 kilo sila, yung 100 grams ito, 10%, ibibigay nila as holy rice sa church. 근데 그 가난한 교회가 교회 중심으로 말씀 중심으로 살다 보니까요. 하나님이 한국을 세우시는데 세계 10대 부국으로 세우셨어요. At yung mula sa kahirapan, namuhay silang sentro sa church, sentro sa salita ng Diyos. Kaya ngayon inangat ng Panginoon to top 10 ng mga maunlad na bansa ang Korea. 그러면서 미국 다음으로 전 세계에 지금 3만 선교사를 파송해 놨습니다. At next to America, sila yung nagpapadala ng napakaraming missionary, may 30,000 sa buong 내가 mundo. 필리핀에 올 때요, 1991년도에 왔는데 주변 사람들이요, 파스톨 신동파, do you know 신동파? 그러더라고요. At nung 1991 ako nagpunta dito, may nagtatanong sa akin, Pastor, alam niyo ba yung Shindong Group, Shindong pa? 나는 왜 신동파가 누군지 잘 몰라. 나중에 알고 봤더니 농구 선수였어. At hindi ko kilala kung sino si Shindong pa. 필리핀에서 한국 하면요, 겨우 아는 게 신동파 정도 알고 있어요. Siya pala ay basketball player at mostly siya yung kilala ng mga Filipino. 근데 지금 많이 달라졌어요. Pero iba na ngayon. 여러분은 일단 조금만 하면 어마어마하게 달라질 거예요. Kahit kaunti lang na gawin nyo, magiging malaking pagbabago. 우리 한국은 아무것도 없는 가난에서 올라섰어요. Napakahirap ng Korea, pero inangat ng Diyos. 근데 우리 필리핀은요, 지금 세계를 향해서 1,200만 해외 근로자가 나가 있어요. Pero ngayon sa mga Pilipino, mga OFWs, yung mga 12 million nasa buong mundo. 그래서 여러분도 이게 세계 살릴 나라로 하나님이 필리핀을 예비해 나오셨다. Kaya inihanda ng Diyos ang Pilipinas para iligtas ang buong mundo. 우리가 붙들어야 될 건 딱 하나, 오직 그리스도 붙들고 3호를 하면 된다. At ang dapat lang natin gawin, panghawakan tanging si Kristo at ang 3 days. 그러면 하나님이 약속하셨어요. 나 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. Kaya ipinangako ng Diyos sa takdang panahon ay tiyak gagawin ng Diyos, isa sa katuparan niya. 우리가 하는 게 아니에요. Hindi tayo ang gagawa. 하나님이 하십니다. Ang Diyos ang gagawa. 우리는 언약만 붙들면 돼요. Dapat lang natin panghawakan ng tipan. 그러면서 계속해서요, 하나님이 더 말씀하셨어요. 나 여호와의 말은 영영이 서리라. At sinabi din na sa salita ng Panginoon, siya nagsabi at siya yung tiyak na gaganap nito. 말씀을 중시 여기고 붙드시길 바랍니다. Kaya panghawakan, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. 그래서 여러분 이제 오늘부터요, 조그맣게 일기를 좀 쓰세요. At mula ngayon, simulan nyo magkaroon ng diary. 일기는 날짜를 기록해야 되잖아요. Sa diary, susulat mo yung date, 오늘 날씨도 기록해야 되겠죠. sulat mo yung weather that day, 근데 지금 오늘 붙드는 3오늘이 뭔가 적으세요. at i-record mo doon yung 3 days mo. 그리고 내 삶을 통해서 하나님이 어떻게 역사하셨는가. And then, paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, i-record mo doon. 오늘 특별하게 주신 만남은 무엇인가.
At that day, anong meeting, sino na meet mo na tao, isulat mo rin. 그것만 간단간단하게 적어보세요. So simple lang, i-record mo yung mga ganong bagay. 여러분 저녁에요. 자기 전에 일기는 꼭 쓰고 자는 게 좋아요. Mas magandang magsulat sa diary bago matulog sa gabi. 나도 이 메시지를 계속 남겨가다 보니까요. 지금 지서스 패밀리 TV 그 유튜브에 딱 찾는데요. 어마어마한 작품이 돼가고 있어요. At ganun din sa dakilang mga bagay na inihanda natin, ay nakita ko rin yung mga messages natin sa YouTube. 내 노력으로 잘해보려고 애를 쓸 때는 실패만 했어요. Nag-try ako sa sariling effort ko pero I failed. 그러나 주님께 맡기고 사물을 붙들고 나갔더니요. 작품을 만들게 하셨어요. Pero nang pinagkatiwala ko lahat sa Panginoon, nakagawa ko ng masterpiece. 이게 바로 나 항상 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻을 것이라는 하나님의 응답입니다. Ito yung sagot ng Diyos dun sa pangako niya, sino man magtitiwala sa Kanya, magpapanibagong lakas. 주께서는 여러분이 어디에 쏟는 줄 잘 아세요. Alam ng Panginoon kung saan tayo mahina o saan tayo nadadaya. 여러분 과거 가난에 쏟지 마세요. Huwag kang magpadaya sa nakaraan mo, sa 이런저런 kahirapan. 잔머리 쓰고 뭐 악인의 깨를 쫓았던 그 일을 쏟지 마세요. At huwag din tayong makisa dun sa mga masasama o makasalanan. 제가 오늘 말씀에 그러잖아요. 이전 일은 기억하지 마라. 옛적 일을 생각하지 마라. 내가 너를 통해 새 일을 행하리라. Yan sabi ng salita ng Diyos, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan at tingnan mo yung mga bagong gagawin ng Diyos. 여러분을 통해서 하나님이 새 일을 하시기를 원하십니다. Nais ng Diyos, magpanibagong gawa sa buhay natin. 사막 같은 곳에 생수가 흐르게 하시기를 원하십니다. Nais ng Diyos mula sa tigang na lupa sa disyerto ay humagos doon ng tubig. 이 빛을 바라고 있으면요. 원방에서 렘넌트들이 돌아오게 될 것이며 은금 보화를 싣고 돌아오게 될 것이라고 말씀하셨어요. At maging liwanag, magsisibalik ang mga nalabi at dadali nila yung mga kayamanan. 원방에서 렘넌트들이 돌아오고 그들이 은금 보화를 싣고 돌아오는 응답은요. 한국에서는 못 받아요. 필리핀에서는 받을까. Dito at pilak dala ng mga remnants sa pagbabalik nila, hindi sa Korea kundi sa Pilipinas. It's possible. 1200만 근로자들이 나가 있는 나라가 필리핀입니다. 12 million mga OFWs, mga Pilipino. 근데 여러분이 복음 붙들고요. 이제 해외 살릴 자비랑 선교사로 나갈 수 있는 거예요. Pag binawakan niyo yung gospel, maaari rin kayong padala bilang misyonaryo. 그 나가 있는 선교사들, 나가 있는 근로자들 오면요. 그들에게 이 복음 주고 이제 지서스 패밀리 넷이나 지서스 패밀리 TV를 소개해 주는 거예요. May mga OFWs, ebanghelyohan natin or i-connect natin sila, introduce natin yung webpage tsaka YouTube channel natin. 그들이 그리스도의 군사로가 되도록 조금만 도와주면요. 이 실탄을 가지고 어마어마한 일을 할 수 있게 되는 거예요. At tulungan natin sila maging sundalo ni Kristo at dakilang bagay mangyayari. 이것이 오늘 우리가 읽었던 본문에 대로를 수초하라 만민을 위하여 길을 들라는 것입니다. At ito yung sinasabi dito na darating nga ang kalubadagan sa buong mga daigdig. 그래서 여러분 사문을 붙들고 승리의 길을 걸어가시기를 바랍니다. Mali na magiging malaking bansa. At nawa, pangawakan niyo 3 days at magtagumpay kayo. 할렐루야. Amen. 기도하십시다. Let's pray. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos Ama, salamat po. 우리는 우리의 애적 실패의 일들, 내 능력, 가난 이런 데 묶여서 쏘았습니다. Dahil sa mga nagkabiguan namin, ito sa sariling kalakasan namin o sa aming sariling pagsisikap. 이제 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 애적 일은 기억하지도 않게 하옵소서. Ngayon nawa tanging si Kristo ang panghawakan namin, huwag na namin alalahanin ang mga nakaraan. 오직 주 예수 그리스도께 주시는 말씀 붙들고 참 오늘의 삶을 살게 하옵소서. Panghawakan lang namin ang salita ng Diyos na binigay ng Panginoon sa Kristo at panghawakan ng 3 days. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.